later. Good morning mga kamamaw. Nandito ako. Kasama natin si Baby Legend. Ayan, may merienda siya ng Grahams. Ayan, actually kanina pa kami gising. Alas 7 pa lang gising na kami. So 10 o'clock na ng umaga. Nakatulog si kamamaw dahil nagtrabaho pa tayo kagabi. Inabot tayo ng alas 3 and then nag-start ako matulog mga like around 4:30. So it means pumapalo lang ng 2 oras pa lang ang tulog ni Mamaw. So mamaya, kaya nag-vlog na ako ng maaga, tatakasan ko to dahil pagkaligo nito at pagkadede, automatic makakatulog siya. Sasabayan ko ng idlip. Kasi may pasok din tayo mamayang hapon. Ayun mga kamamaw, ano ba yung vlog? Sigurado naman nabasa niyo na sa thumbnail pa lang, di ba? Matindi ang ating mapapag-usapan ngayon. Actually, siya lang yung kahit sa isang nag-comment pa dun sa vlog natin nung nakaraan about dun sa tag dito, yung sa CRA, yung about sa benefits na makukuha natin dito, yung mga nasa Canada, lalo yung mga citizen at ang permanent resident. Actually mga kamamo, I've been here having a vlog for about 3 years na rin. So ako naman, sanay naman tayo sa kung ano yung mga nakikita natin comment sa vlog natin, kung maganda man o hindi, na-appreciate ko lahat yan. Never akong nagalit o nag-react kapag may mga nagsasalita ng hindi maganda. Ako na lang, hindi ko na lang siya pinapansin o actually hindi ko na lang siya siniseryoso. Pero ito pag-uusapan natin o itong babasahin kung nag-comment doon sa vlog natin is parang di ko alam kung lahat ba ng vlogger dito sa Canada is kinokomenta nyo na ganito. Hindi ko alam kasi may mga napapanood tayo na ano eh. Ay, ang gugulo oh. May mga napapanood din tayo kasi ng mga sikat na vlogger dito sa Canada. Nagbabanggit sila ng mga nako-comment sa kanila, yung mga nababas sa kanila, is parang halos parehas. Halos, kung titingnan mo siya, parang kaparehas nung way nung pagte-text niya or pagko-comment niya dun sa mga comment box ng mga sikat na vlogger dito is halos parehas nung sa akin. So ako naman, siyempre, natutuwa ako. Ibig sabihin, napapansin niyo yung vlog ko. Oh, yeah. Ilang sa akin parang imbis na negative yung maramdaman o mapil ko is para sa akin, ano yun, tag dito, parang in favor of my vlog na rin yung napansin niyo yung napansin niya, tapos nag-comment siya ng ganyan. Pero syempre, pag-usapan natin kung gaano katindi ba yung hello, high five muna tayo. Ayan. How are you? I love you. I love you. Tutuya-tuyain ko lang mga kamamo para makapag-vlog tayo ng maayos. So, ayan. Di ko din alam kung ano yung nakain nito o ganito ba talaga siya. Hindi natin alam. Basta tsaka ako na lang i-comment yung mga habang binabasa ko itong vlog. Ito yun eh. Yung vlog na yun. Yung naglabas ang CRA ng update na makukuha benefits all over Canada. So, shout out sa'yo. Yan, shout out sa'yo. May basher na si kamamo ngayon. So, siyempre, matindi ito para sa akin eh. Huwag ka sana magsasawa na mambash sa akin. Dahil, pabor nga naman sa vlog ko eh, di ba? Imbes na parang magalit ako sa'yo, matutuwa ako sa'yo dahil hindi lahat ng sabi nga nila eh, good and bad publicity is publicity pa rin yun, di ba? So, eto, shout out sa'yo. Isang palakpakan mo tayo. Palakpakan, congratulations, kamamaw. You have your number 1 basher na mga kamamaw. So, shout out po kay at Sweet Patatas N9J. Yan. So, shoutout sa iyo, Sweet Patatas. Maraming salamat. Sabi niya, pinapanabik naman ako ni kamama. Paano ba may mga sinabi? Ito, basahin ko na. Ikaw lang ata yung natutuwa dyan. Wow, sa tingin mo ba? Ako lang ang natuwa doon sa kinuwento kong iyon. Malamang kung isa ka sa hindi natuwa, malamang 99 ng taong nanood nun, natuwa. Sino naman di matutuwa kung mabibigyan ka ng dagdag na benepisyo. Tsaka syempre, kung pamilyado ka,
at may sinusuporta ka sa Pilipinas, natural, matutuwa ako. Oh, yeah. Kasi may nakukuha akong pangsuporta sa pamilya ko. Hindi naman tayo pinanganak na mayaman, di ba? O, water. Balik tayo kasi nangungulit tong anak kong eh. So, sino ba naman di matutuwa? Ay, blessing yan. Tsaka syempre, hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Hindi naman tayo pinanganak na may kakambal na 2 maletang kwarta para pang suporta mo sa future mo, di ba? So lahat naman yan pinaghihirapan, pinagsisikapan para makakamit natin mga pangarap natin. Kaya ang sagot ko lang doon sa ikaw lang atang natutuwa dyan, no. Baka ikaw lang ang naiinis. Kami lahat masayang masaya, ikaw lang yung malungkot at naiinis dyan. Joke lang kayo na. Ano lang to Kasi nakakatuwa, first time na binash talaga ako, dinurog ako. Huwag kang mag-alala, hindi pa po tapos yung comment niya. Mahaba po ito. At the same time, matindi po ang mga sinabi niya. Nagsisimula pa lang tayo. So ito na. Yung sinabi niya, ikaw lang ata ang natutuwa dyan. Di namin kailangan yan at madami kaming pera. Wow, sana all. Ang dami mo palang pera. Baka pwede naman dyan. Pa-interact naman dyan. Paramdaman naman dyan yung dami mong pera. Iyon lang, ang tanong ko lang, sa dami mong pera, bakit hindi ka nakapag-aral ng maayos? Wala bang GMRC sa private school nyo? At ganyan kang mamuna ng tao? Katuwa lang ito mga kamama. Gusto ko lang sabayan yung trip nung ng basher natin. Siyempre, isipin mo sa dami mong pera, yung GMRC ba na-skip mo sa school nyo? Yun lang masasabi ko. Kasi kung marami kang pera, dapat be humble. Be thankful. Oh, yeah. Na hindi lahat na katulad mo ay mayaman. Kami mahirap lang. Pasensya na. At siyempre, sana tuloy natin mga kamamo kasi yung anak ko nagre-react dun sa mga binabasa ko, sa mga sinasabi ko. Sabi niya, Daddy, wag mo nang away. Hindi ko may naaway. Natutuwa lang ako. Gusto ko lang sabayan talaga yung trip para at least yung mga sinasabi niyo, ibabalik ko sa iyo ng mas maayos. Kung paano gawin o paano gamitin yung mga bagay na natutunan ko based sa nakalakihan ko o nakagawian ko. So, hindi tayo mapangmata ng tao. Yung sinabi nga niya na, ayun, kailangan yan at madami kaming pera. Hindi namin kailangan at marami kaming pera. Ito pa isa. Ikaw, hampas lupa ka. Grabe ka naman. Baka naman, kung sakali lang na kung saan mo nakuha yaman, baka pwedeng pa-share mo naman. Para kahit naman kami, maging mayaman kami. At the same time, ipakita ko sa iyo kung paano ang way ng paggamit ng may pera ka. Para at least, hindi lahat ng may pera is parang mapag-isipan ng ganyan. O baka nag-iisa ka lang dyan. Nag-iisa ka lang. Kung mayaman ka man, sige mayaman ka, swerte ka, maswerte ka. Kami, kahit ganito kami, nandito kami sa point na sakto lang, nagkakautang kami sa credit card, pero ni minsan hindi kami nang mamata ng tao. Tuloy natin. Ayan, ikaw hampas lupa ka, need mo talaga yan. Kailangan ko po talaga yan. Aminado po ako. Kaya nga po, isinare ko rin tong update ng CRA kasi nga, gusto kong hindi lang ako ang makaalam nito. Gusto ko yung mga taong nandito sa Canada na kasama natin na nagsusumika para sa pamilya nila is maabutan man lang ng konting balita ni Kamamo sa vlog niya. So, ayan. Baka nagbebenta ka pa for sure ng bote sa Canada. Opo, ang galing nyo naman. Kapitbahay po ba kita? Kasi alam mo, nagbebenta kami ng bote. Oo, tama, iniipon namin yung mga in-can dito sa mga hindi nakakaalam. Nag-iipon kami ng mga gamit namin in-can, water bottle, tapos yung mga babasagin na bote. Iniipon namin yun. At the same time, nabebenta po namin yun. Nagagamit namin pang extra dagdag sa gasolina, although barya lang yun. Pero para sa amin, yung pag-iipon na yun is blessing po sa amin yun. Yeah. Dahil, kumbaga sabi nila, may pera sa basura.
Pero minsan, nangyayari talaga, actually, ito aminin ko, nag-iipon ako ng marami dati, lalo na nung time nang wala pa si Mrs. Marami ako maiipon ng mga income, like for example, sa loob ng isang taon, nakakaipon ako ng mga 4 na trash bag ng income kasi mahilig ako sa Rockstar dati, o Rockstar baka naman. Mahilig ako sa Rockstar, sa mga income na inumin, iniipon ko siya. Pero mga kamama, minsan hindi ko po siya binibenta. Saan ko po ba siya ginagamit? Ginagamit ko siya dahil nagpupunta po dito yung katrabaho ko sa Berry Bar na Meksikano kasi nga season na lang siya. Pupunta siya dito ng like around April until September lang kasi siya. So pagdating niya ng April, kinokontak ko na siya. Ang ginagawa ko, ibinibigay ko sa Meksikanong kaibigan ko yung lahat na naiipon ko para siya may pang grocery siya dahil hindi naman sa pagano saktuhan lang yung sinusweldo niya dito. At the same time, talagang sobrang tipid ng tao ngayon. At para sa akin, syempre parang kapatid ko na yun. Kung ako naman, feeling ko, kaya ko naman na kahit pa paano masustain ko yung mga pangangailangan natin dito, eh siya talaga, kinakailangan niya talaga. At the same time, nag-iipon kasi yun kasi may pangarap niya sa Mexico. Oh, yeah. Hindi ko na lang kukwento kung ano yung pangarap niya. So, yun, yung every time na dumarating siya dito sa Canada, is binibigay ko lahat yung mga income tsaka water bottles natin para siya yung makinabang. So, ganun po ako kabait mga kamamaw kahit hindi po tayo, wala po tayong pera katulad ni Sweet Patatas, is ako, marunong akong makisama sa mga tao, marunong akong, alam ko pag kailangan, bibigyan ko sila, pero hindi naman lahat na bibigyan natin dahil syempre, mas pinapriority rin din natin yung pamilya natin, yung mga magulang natin, tsaka yung anak natin sa Pilipinas. Kaya ay Sweet Potato, ganun dapat. Kung marami kang pera, i-share mo naman sa iba. Oh, yeah! So, ayan, ito pa. Kami, tinatapon lang namin yan. So, hanggang dito lang yung vlog niya. Ay, yung vlog niya, yung comment niya. So, tinatapon mo lang yun. Sayang na maisipin mo, sa dami mong pera, nagsasayang ka ng pera. Itinatapon mo lang yung mga ganun. Katulad ko sana ginagawa mo, na pinamimigay mo sa mga nangangailangan. At least, meron kang di ba? Good Samaritan. Oh, yeah. Parang ang dating tatapon mo yun, porke basura, tatapon mo yun. Dahil marami kang pera. Darating yung time, mawawalan kang pera, mas mauunawaan mo yung halaga ng pera. Dahil sa sobrang dami mo siguro ngayon, nalulunod ka sa pera ngayon, is hindi mo nakikita yung halaga ng pera. Kaya ang nakikita mo ay yung pangungutya mo sa kapwa mo. Dapat hindi ganoon. Maaga pa, Sweet Patatas. Nandiyan ang Panginoon sa taas. Hindi ako nagpapakabanal, pero nandiyan ang Panginoon sa taas, pinapanood ka. So hanggat maaga pa, baka sakaling, eto na yung chance mo. Ako lang ay nagkukwento lang ako. Pero syempre, ano lang to, hindi lang naman ako yung taong sigurado o yung vlogger na nasasabihan ng ganito kasi usual part na ng YouTube channel, yung talagang minambabash. Yeah. So ngayon dati, yung mga panahon na parang 7 years ago, 6 years ago, pag nababash ka, yung mismong vlogger umiiyak dahil ang kasanayan dati dapat napupuri lang. Pag nababash, nai-stress, nade-depress. Pero hindi na ngayon, iba na 2025 na Sweet Patatas. Pag nag-bash ka, pabor sa aming mga vlogger yan. So, manood ka lang ng manood, i-bash mo lang ako ng i-bash. Huwag kang mag-alala, palagi kitang isa-shoutout. So, ayun mga kamamaw, sana nagustuhan yung maikling vlog na to. Naano lang ako dito sa nag-comment dahil grabe, isipin mo kung ibang tao masabihan niya nung sinabihan ng text na, ng message na to, is malamang baka mamaya nagkukulong na sa kwarto, nagmumukmuk na. Ako nung nabasa ko to, nakangiti ako. Yung dimple ko lumabas pa mga kamamaw. Yan, so maraming salamat sa iyo, Sweet Patatas. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe, and then mag-comment kayo dito sa mga to. Lalo na sa mga OFW yung katulad ko. Anong masasabi niyo dito kay Sweet Patatas? See you on my next vlog.